Isang magandang umaga po sa lahat, mga minamahal kong San Juanenyo. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng umaga. Una sa lahat, kamusta po kayo? Namiss ko po kayo at alam niyo naman po, tayo po ay nanggaling po sa Dubai at nakabalik na po. Kung kaya excited po ako na makipagkwentuhan po sa inyo lahat sa umagang ito. At medyo maulan po ang ating Lunes ng umaga sapagkat ang bagyong Tino po na nasa Visayas ngayon ay maaaring maging isang super typhoon kung kaya medyo naapektuhan po ang National Capital Region kung kaya tayo po'y nakakaranas ng pag-uulan ngayong umaga. So tayo nga po'y umaasa na hindi ito maging isang super typhoon at ayaw naman nating maperwisyo ang ating mga kababayan dyan po sa Visayas. So muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. So I'm back here in San Juan and excited to be with all of you once again. Okay, so sige po, bago po tayo magpatuloy, nais ko lang banggitin na ang ating Mayor's Cup po ay magaganap muli next year at tayo po ay naglabas ng isang announcement pagdating po sa pagbubuo ng mga team. So sa lahat po ng gusto sumali sa ating Mayor's Cup 2026, nako, pang ilang Mayor's Cup na natin ito, napakarami na po, no? So sa lahat po ng gustong sumali sa ating Mayor's Cup 2026, please refer to my announcement at makipag-ugnayan po sa inyong mga barangay officials at mga SK officials upang kayo po ay makapagbuo na ng inyong mga teams. So just like before, meron po tayong men's basketball, women's basketball, men's volleyball, at women's volleyball, at iba't ibang age groups nga po ang ating iba't ibang age groups po ang competition for basketball. Meron tayo ng 18 to 29 years old at ang 30 and above po natin. So please coordinate with your barangay and SK officials para po sa pagbubuo ng inyong mga teams. And next, tayo po ay magkakaroon ng Barangay Olympics sa November 9. Yan po ay sa linggo na. So this coming Sunday, magaganap po yan dito sa Barangay Green Hills Wooden Covered Basketball Court. Dito po yan sa Santolan Road. Yan po ang lugar kung saan ang barangay hall ng Barangay Green Hills. So ito po ay magiging one-day event. So I would just like to share with you the categories. So yung mga sports po natin na lalahukan ng ating mga players. Darts, mixed po yan. The champions will receive 5,000 pesos. Of course, tug of war, mixed. The champions will receive 10,000 pesos. Yung sack race natin, mixed din. The champions will receive 7,000 pesos. At palarong Pinoy, mixed din po yan. The champions will receive 5,000 pesos. At ang best muse po ay tatanggap ng 5,000 pesos. So, yan po, meron din mga prizes for the first runner-ups and second runner-ups sa iba't ibang divisions po natin. Okay, so makita-kita po tayo sa linggo para po sa ating Barangay Olympics. Okay? At hiwalay po dyan ay magbubukasan po ang ating City Hall Sports Tournament. Ito po ay liga ng mga kawani ng pamahalang lungsod dito po sa City Hall. At meron po tayong basketball and volleyball at bowling din na maring lahukan ng ating mga empleyado ng City Hall ng San Juan. Yan naman po ay magsisimula sa November 10, 4 o'clock. Yan po ay Lunes. At yan po yung gaganapin dito po sa Barangay Tibagan Wooden Covered Basketball Court. Okay? At sige po, magsimula tayo nating shoutouts. Sige, sino po ang nakasubaybay sa ating Facebook Live po ngayon? First shout out, Daphne Pacheco. Good morning, Mayor Francis Zamora. Shout out from Barangay San Perfecto. So good morning din, Daphne. Next, Joyan Aguilar, Miraflor. Shout out for Mayor. Thank you po sa 1K paraffle kanina. Salamat po sobra. Yun. Congratulations, Joyan. At
ikaw ay isa sa aking mga nabunot kaninang umaga. Next, please. Alan Riego, good morning. Mayor Francis Zamora, good morning din, Alan. At maraming salamat sa pagsubaybay sa ating Facebook Live. Next, please. Lou Coronel, Mayor, Merry Christmas. Ako, malayo pa. Kakatapos pa lang ng undas, Lou. Next, Julie Obong, good morning. Super Mayor Francis Zamora. Good morning din sa iyo, Julie. At naway ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Jocelyn Delphine, good morning, Mayor. Yes, good morning din, Jocelyn. At shout out po, Mayor. Nako, hindi ko po mabasa ang inyong pangalan. Maring i-type niyo ho ba ang inyong pangalan? Medyo Arabic po ang letters natin, so hindi ko mabasa. But from Barangay West Crame, yes, good morning po sa inyo. Maraming salamat sa papanood ng ating Facebook Live. Shout out po kay Ate Joy, birthday po niya. Shout out! Happy birthday, Ate Joy! At naway bigyan ka ng Panginoon ng malakas sa mga katawan at mahabang buhay para many more birthdays to come. Annalyn Serapio Caso, good morning po, Mayor Francis Zamora. Na-miss ka po namin. Parang hindi buo yung Monday namin pag wala ka po. Miss you po. Yes, good morning din, Annalyn. At yes, I'm back. Next, please. Mayor Anisa. Oh, hello Anisa. Good morning po. At maraming salamat, Anisa, sa pagsubaybay sa ating Facebook Live. At kay Jane Medalla, good morning po sa aming matulungin Mayor. God bless po. Nako, thank you rin po. At basta may kailangan, magsabi lang po kayo. And Eileen Calabia, good morning po, Mayor Francis Zamora. At good morning din po sa inyo, Eileen. Excuse me. Okay, so tapos na po ang ating shoutouts. So ngayon, tayo po ay magre-report lamang ng ating mga ginawa nitong mga nakarang araw. So as I have mentioned, tayo po ay nanggaling sa Dubai, sa United Arab Emirates. Ito po ay halos 9 hours by airplane at ito po ay nasa Middle East na, so medyo malayo po talaga siya, mahabang biyahe. At pangalawang beses ko na po ito makapunta ng Dubai. The first time was 2019, actually bago ng pandemic. So kami po ng aming pamilya, ni Kerry, ng aming 4 na anak, sina Amanda, Rocco, Nicholas at Noah, at aking ina na si Rose, kami po ay nakadalaw sa Dubai after nung Christmas 2019. So ano yun, a little well, in between Christmas and New Year's. No? So kami po ay nakapunta ron for the first time. At ngayon nga po ay pangalawang pagkakataon ko na pong pumunta sa Dubai. At ako po ay dumalo sa Asia Pacific City Summit. Ito po ay isang napakalaking pagpupulong ng mga mayors mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. At traditionally po, ginaganap po ito sa Brisbane, sa Australia. At for the first time, dito nga po siya ginawa sa Dubai. At talagang grabe po ang paghahanda na ginawa po nila. At ginawa po ito sa Expo City dito po sa Dubai. So kung naalala nyo po, ang World Expo ay ginawa po sa Dubai a few years ago. At ang venue na ito na tinatawag na Expo City ang pinagdausan po ng Asia Pacific Cities Summit and Mayors Forum. So yan, dumalo po ang si Yuriko Koike, siya po ang governor ng Tokyo. Alam naman po natin na isang napaka-progresibong lungsod sa Japan at milyon-milyon po ang kanilang populasyon. At alam naman natin when it comes to technology ay ang Japan po talaga ay isa sa mga nangunguna. At nandun din po ang Crown Prince of Dubai, si Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siya ang anak mismo ng hari ng Dubai. So he is a crown prince. That means he will be the next king of Dubai. So dumating po siya at alam niyo nung dumating siya, no, in-acknowledge siya as Royal Highness. Lahat talaga sa venue ay tumayo at nagbigay respeto at pagpupugay sa kanya. At si Mo Gaudat, no, siya ay nagsalita rin tungkol sa AI. Siya po ay matagal na nagtrabaho sa Google X at isa siyang
engineer from Egypt, no? So ano siya, kumbaga isa sa mga experts pagdating sa artificial intelligence. So yan, kinakwento rin nga niya how we can use AI sa ating pamamalakad ng ating mga pamalang lungsod. At yan po ako, pumirma po ako ng isang pledge of commitment sa pagsuporta nga po sa ating Asia Pacific Cities Summit and Mayors Forum sapagkat nakita ko po ang kahalagahan ng ganitong klaseng mga pagpupulong kung saan hindi lamang best practices mula sa iba't ibang lungsod o lalawigan o bayan sa Pilipinas sa ating natututunan, ngunit best practices mula sa iba't ibang lungsod from all over the world. So, marami po tayo nakilala mga mayors mula po sa ibang bansa at iba-iba ho ang naibahagi nila sa atin kung paano nila pinapatakbo ang kanilang mga lungsod. So, yan po. Yung video na yan ay sa Expo City sa Dubai. So, napakalaking pasilidad po talaga at sobrang ganda at sobrang high-tech po talaga. So, pagkatapos po niyan, actually, I will share all of this but not in sequence, no? Kasi ang schedules po namin ay hiwa-hiwalay kung kaya't in between sessions ay meron kami mga site visits, kumbaga. So, ito po, no? Ang nakikita namin sa video ay ang ating Mayors Forum. So, yan po ang venue ng ating Mayors Forum. At yan po, no? Nagkaroon po kami ng isang photo session with global leaders and fellow city champions, no? So, it's an honor to be part of this group, no? Napakalaking pagpupulong po. In fact, according to the organizers, it's the biggest ever meeting of mayors na naganap nga po, no? So, yan po, no? Ang Dubai ay kinuwento nila ang kanilang 10-year data journey. So, yan. Ito namang video na ito ay interview po sa atin ng international media na assigned po dito sa ating summit at Mayors Forum. So, ito po, mga Filipinos working in Dubai, sila po ay nagtatrabaho sa international media dito po sa Dubai. So, tayo po ay pumunta rin sa Museum of the Future. In fact, the way it was explained to us, sa Museum of the Future, ayan, kita niyo, dance moves. Kita niyo yung camera, sumusunod siya yun. Silipin niyo sa kaliwa, no? So, it's a camera that follows your movement. So, sabi nila, kung gusto ko raw subukan. Sabi ko, of course. Ayan na, ayan, sige. Yan, nag-enjoy naman po ako subukan ng kanilang pagkuha ng video. No? So, yung Museum of the Future basically ay isang museum kung saan they are foreseeing that in 2071, ito na ang magiging Dubai. So, bakit 2071? Sapagkat 1971 po na-establish ang Dubai as an emirate, and as they celebrate their 100th anniversary in 2071, ito yung museum na nagiging, kumbaga, guide nila where Dubai will be in 2071. So, yan po, no? Iba't ibang mga technologies po ang nakikita natin dyan. At nakakabilib sa totoo lang kasi kanina nga po, nung flag raising ceremony natin kanina, no? I-google po ninyo yung Dubai, no? Many years ago, decades ago, talagang desert lang siya, no? Desert, literal na buhangin lang, desert, no? At ngayon, look at Dubai, yung skyline niya, grabe na. In fact, ang tataas po ng buildings, yung Burj Khalifa po, no? Na napuntahan ko rin. Actually, hindi ko naman siya naakyat, no? Nakapicture lang ako from outside. Sobrang taas po talaga niya at bukod tangi po ang kanyang taas at itsura. So, in the past few decades, no, talagang ang bilis ng progress ng Dubai and yung dating sinasabing desierto lamang, buhangin lamang, kita nyo, grabe na po ngayon ang development dito. So, nakaka-inspire talaga
pag-aralin mo ang development ng Dubai in the past few decades. So tayo po ay dumaan din sa RTA na tinatawag. Ito yung Roads and Transport Authority. Di lang po kami makapag-pictures at videos sa loob sapagkat ito yung pinaka-command center nila. So basically, they can monitor the entire of Dubai through one command center. At again, pag kinakailangan ng anumang responde, anumang tulong, o di kaya merong aksidente or traffic jam na kinakailangang ayusin, agad-agad nakakapag-dispatch po sila at deploy ng personnel through their traffic monitoring system. So grabe po ang paglatag nila ng mga cameras all over Dubai. Alam nyo, kung ang bag mo, may bag ka, no, iiwan mo sa lamesa sa Dubai at come back after 15, 20, 30 minutes or 1 hour, nandun pa rin yung bag mo. Kasi ang mga tao dito, talagang alam nila na napakataas ng security monitoring ng Dubai. So, cameras are all over. So, napakababa ng kanilang crime rate kasi nga, halimbawa, iwan mo ang bag mo. Kung may kumuha man yan, siguradong merong camera na makaka-detect po niyan at some point na kinuha niya or naglalakad siya, hawak ang bag mo. So, ang nagiging effect po niyan ay napakababang crime rate po sa Dubai dahil po dyan. So, napakita ko rin sa aking video, no, yung mga police cars nila, Tesla Cybertruck at saka Mercedes-Benz G-Wagon. Talagang mga high-end vehicles ang kanilang mga police cars. At tayo rin po ay dumalaw po kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, si Ambassador Alfonso Ver. Siya po ay ilang taon na rin po naglilingkod bilang ambassador to the UAE. So dumalaw po tayo sa Abu Dhabi. Ang Abu Dhabi po ay isa sa mga Emirates ng UAE. Siya po ay, ito po ay about 45 minutes to 1 hour away from Dubai, depende sa traffic. Pero dito po matatagpuan ang ating embassy. So, tayo po'y dumalaw sa kanya at nakilala po natin ang kanilang mga officials. At ganoon din, ang dami nating nakilalang mga Pilipino. So, in the United Arab Emirates po, almost 1 million or over 1 million Filipinos po ang nagtatrabaho rito. So, isipin niyo po gaano karaming Pilipino ang nasa Dubai at sa Abu Dhabi. So, napakaraming inalaga ang Pilipino ng ating Philippine Embassy po sa UAE. So, thank you very much, Ambassador Ver, for the hospitality. Alam niyo po, no, nabigyan din po tayo ng pagkakataon na makadalaw sa Louvre. Ito po isang napakasikat na museum. Ang original na Louvre Museum po ay nasa Paris, sa France. Pero nagbukas na rin po dito sa Abu Dhabi, sa UAE. At very interesting po ang ginawa na artwork ni Juan Luna. At ito ay tinatawag na Una Bulaqueña, no, na pininta ni Juan Luna noong 1895. So tayo po ay hinost ng Philippine Embassy sa Louvre upang makita nga po ang Una Bulaqueña, isang napakagandang artwork na pinagmamalaki po natin bilang isang bansa na ginawa po mismo ni Juan Luna. At hiwalay po dyan, tayo po ay nakapunta rin sa Grand Mosque. So sa mga minamahal nating kapatid na Muslim, grabe po ang Grand Mosque. Grabe ang ganda, grabe ang laki. At naikot po natin to at napaniwanag din sa atin ang kahalagahan po nitong Grand Mosque na ito. So ito po ay napakaganda po talaga. So sa tulong po nito ay mas naintindihan natin ang relihiyon at kultura ng United Arab Emirates. So again, thank you very much to Ambassador Ver for facilitating our visits. Number 1, to your embassy. Number 2, to the Louvre Museum. And number 3, to the Grand Mosque. So thank you very much, Ambassador Ver. At pera ho dyan, tayo po ay nagkaroon din ng isang dinner with the mayors. So ito po ay exclusive for mayors only na dinner sa desert. So ito po ay nasa gitna mismo ng desierto at pinakita ko nga ang aking mga photos. Yan po ang napakagandang camel. No? So alam nyo, you do not see camels
everywhere in the world. No? Limited lang siya sa certain parts of the world at dito nga po sa Middle East ay makikita po ang mga camels. So yan. Yan po ang mga camels na ang babait nila, no? So they're very kind and gentle. So pwede ka magpa-picture katabi nila. Hindi lang po ako nakasakay kasi medyo naka-formal attire po tayo. So mahirapan lang po akong sumakay sa camel. But yan po ang ating dinner with the mayors. Kasama po natin ang mayor ng Bhutan. So siya po ay nakilala natin dito sa forum at siya ang mayor ng Gyeonggi City sa Bhutan, isang progresibong lungsod po sa bansa ng Bhutan. Kasama po natin from Metro Manila, of course, Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City, Mayor April Aguilar ng Las Piñas City, and Mayor Gerald Herman ng Pateros, at si Vice Governor Matthew Manotoc ng Ilocos Norte, of course, former governor ng lalawigan nila. At yung kasama po natin from the summit mismo, so merong assigned tayo na nag-aasikaso sa atin, siya po yung nandyan sa kaliwa katabi ni Vice Governor Manotoc. So, yan po. At hiwalay dyan ay tayo po ay nakapagpanood din ng isang PBA game sa Coca-Cola Arena. At yan po ay ang laban ng Ginebra at ang San Miguel. At tayo po ay naimbitahan ni Commissioner Willie Marshall ng PBA. Yan, at tayo na-acknowledge pa sa loob mismo ng venue. Ito po ang tinatawag na Coca-Cola Arena. Isa sa mga pinakamalaking venues po sa Dubai. At 20,000 seating capacity po siya. So nakasama rin natin si Attorney Chito Salud, ang anak ng dating PBA Commissioner na si Rudy Salud, Attorney Rudy Salud, na nakaibigan po ni Congressman Noni Zamora. Nakasama rin natin, of course, si Coach Al Francis Chua ng San Miguel Group. And of course, si Ambassador Ver ay nakasama rin natin. So yan po ang naging laro ng Ginebra at ng San Miguel. At ang dami po nating nakilalang mga Pilipino po rito. Nakakatuwa po sapagkat kung nakita niyo po yung share ko na video sa inyo, ay marami po tayong nakilalang mga Pilipino, marami po nagpa-picture, nangamusta, at nakakatuwa po at nakakataba ng puso sapagkat para lang po tayo na sa Pilipinas. Nagulat po ako, sa totoo lang, nagulat po ako na kilala po nila ako sapagkat matagal na po sila sa Dubai, nung karamihan sa kanila, ilang taon na ho dyan nagtatrabaho, ngunit kilalang-kilala po nila si Mayor Francis Zamora. Ito si Kuya, hinabol pa ako gamit ang kotse nila at bumaba pa sila ng sasakyan para magpa-picture. So, yan, si James tsaka si Paul, hinahanap nila kasi mga mahilig sa basketball. Alam nyo, si James, si Paul, parati kaming tatlo hinahanap because of our basketball videos. No? So, minsan tayo naglaro sa Siargao, no? Sa ating pagdalaw nga po sa Siargao, tayo po naglaro ng basketball dyan kasama ni Consel James Yap, Consel Paul Artadi at Consel Ervic Vihandre. So, naging sobrang viral po ng video na ito. Kung kaya hanggat sa Dubai po ay napanood nila to at hinahanap nga si Consel James at Consel Paul, lalo na't mga PBA fans po sila. So, yan. Ako, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap. It's nice to see all of you. At ngayon pa lang ako inaimbitahan na nga bumalik sa June 13. Bakit June 13? Kasi meron silang Independence Day celebration. One day after June 12. So, they invited me to come back and join them sa kanilang Independence Day celebration po next year. So, I will try my very best to join you. Tingnan lang po natin ang maging schedule po natin dito sa San Juan at sa Pilipinas sapagkat maaaring may mga Independence Day celebration din po tayo. Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin. So yan, sa totoo lang, gulat na gulat po ako. Kilala nila si Mayor Francis Zamora. Kahit sa mall po, pag tayo naglalakad, ang daming mobati, ang daming nagpapapicture, ang daming nangangamusta. So para lang tayo sa Pilipinas talaga. So nakakataba po ng puso. Okay, so next, I would like to announce, of course, na ang LTO San Juan District Office ay formal ng bukas. So, tayo po ay pumunta sa formal na pagbubukas ito bago po tayo pumunta ng Dubai. At ito po ay open to everyone, not just for San Juaneños, but
course, to everyone who will need any services from the LTO. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang objective natin ay lalo pang palakihin at pagandahin ang ating Agora Car Park Plaza. So ngayon kasi parking lang talaga siya, no? Open parking, at ngayon nga po ay LTO na siya. Ganon din yung ating mga iba't ibang services in relation to or in connection to LTO. So meron tayong emission testing, meron tayong driving school, meron tayong iba't ibang facilities po dyan. But the objective really is to develop this area through a public-private partnership. So ang layunin natin ay magkaroon nga ng PPP para sa isang commercial area po dito. Yan po, sila yung mga nag-avail ng libreng driving lessons. At yan po, tayo naghandog lang ng konting souvenir bilang pasasalamat sa mga heads po ng LTO, si Regional Director Rox Versosa ng LTO, si Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng LTO, at ang ating mga LTO San Juan officials po. So again, LTO San Juan is now open to serve all of you. Okay, so next po, November 5 to 7, tayo po ay magsasagawa ng isang island conference. No, ito po ay tinatawag na Island Cluster Meeting. Part of my functions as National President of the League of Cities of the Philippines. So ako po ay pupunta sa Negros Island region from November 5 to 7. So sa lahat po ng nanonood na taga Negros Island region, makita-kita po tayo dyan. Actually hanggang November 8 po ako, sapagkat ang biyahe ko pabalik will be November 8. So I will be going to Siquijor, I will be going to Negros Oriental and Negros Occidental. So tayo po ay magkakaroon ng pagpupulong sa mga city mayors at ganoon din sa mga governors ng tatlong lalawigang ito. At bahagi po ito ng ating functions as National President of the League of Cities of the Philippines. So ang dadalo po dyan ang mga city mayors from the Visayas at ganoon din ang National Executive Board po ng LCP, kung saan tayo nga po ang naglilingkod bilang National President, at tayo po ay pipirma rin ng mga sister agreements with the province of Siquijor, with the province of Negros Oriental, with the province of Negros Occidental. Tayo rin ay pipirma ng sister agreement kasama ng mga munisipalidad ng Siquijor, ganun din po ng mga lungsod ng Negros Oriental at ng mga lungsod ng Negros Occidental. So yan po ang ating magiging schedule from November 5 to 8. So sa lahat po ng nanonood ng ating Facebook Live mula po sa Negros Island Region, makita-kita po tayo dyan sa mga susunod na araw. In fact, in just a few days, I will be going there already. At again, no, tayo nagpapasalamat sa ating mga kapwa-mayor sapagkat tayo po ay napagkatiwalaan sa posisyong National President ng League of Cities of the Philippines, kung saan po tayo ang pinuno ng 149 city mayors all over the Philippines. So thank you for your trust and confidence. Next, UNDAS 2025, naway naging tahimik, maayos at payapa po ang ating pagdiriwang ng UNDAS sa taong ito. Wala naman pong na-report na namang problema sa ating San Juan City Cemetery. Bagamat tayo po ay out of the country nung panahon yon, ay nakamonitor naman po tayo. At bago naman po tayo umalis, ay nagsagawa po tayo ng inspeksyon sa ating cemetery upang siguraduhin maging tahimik, payapa at maayos nga po ang ating pagdiriwang ng UNDAS 2025. At si Rocco po, ang aking anak, ay kumatawan din sa akin sa naging trick or treat at Halloween celebration po sa City Hall. At yan, meron din tayong video na pinalabas covering the Halloween and trick or treat in City Hall na dinaluhan po ng aking anak. At special assistant to the mayor na si Rocco Zamora. At yan po, no? Nag-award din po siya ng mga nanalo sa best in costume at ganoon din sa mga best Halloween decorations sa ating mga departamento. So yan, ang theme po natin ay wear your scariest Halloween costume. No? So
Yan po, no? Naging very creative po ang ating mga lumahok at kitang-kita naman po na nag-enjoy po ang ating mga kawani at ang kanilang mga pamilya sa ating naging selebrasyon ng Halloween sa taong ito. Kaya maraming salamat, Rocco. Maraming salamat sa lahat ng lumahok ng mga departamento, mga kawani, at naway nag-enjoy kayong lahat. So hiwalay po dyan ay si Rocco ay dumalo rin para sa akin kasama ni Congresswoman Bel Zamora sa financial assistance payout para po sa mga binaha nitong Super Typhoon Christine na naganap po a few months ago. So close to 3,900 beneficiaries po ang nakatanggap po ng 3,000 pisong financial assistance mula po sa pamahalang nasyonal. At yan po, dumalo si Rocco, si Kong Bel, ang ating mga konsihal. At gaya ng aking pinaliwanag, ito naman po ay ating in-announce a long time ago. Nagbigay po tayo ng sapat na panahon para mag-apply po kayo sa pamamagitan ng pag-register sa inyong mga barangay. Ang mga nag-register po ay ating isinala ng mabuti upang siguraduhin na talagang sila po ay binaha at kwalipikado para dito. At ang master list po ay ginawan po natin ng verification at validation at ang mga validated beneficiaries po ay nakatanggap na nga po ng kanilang 3,000 pesos. So muli tayo nagpapasalamat sa pamahalang national natin, sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa DSWD sapagkat sa tulong po nila ay marami po tayo natulungang pamilyang San Juanenyo na binaha nitong Super Typhoon Christine na naganap nga nitong taong ito. So muli, sa aking anak na si Rocco, maraming salamat at yan po ang kahalagahan ni Rocco sapagkat kapag ako po ay merong ibang mga tungkuling ginagampanan, ay siya po ang kumakatawan para sa akin. So talagang mahalaga po yan. At tandaan po ninyo, si Rocco po ay ako po ay si Rocco. Pag may kailangan po kayo kay Mayor Francis, ay pwede niyo pong lapitan o sabihan po si Rocco at agad-agad naman po natin yan actionan at aasikasuhin. So muli, maraming salamat po sa inyong tiwala sa aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora. Okay, so pwera dyan ay nagkaroon din tayo ng isang financial assistance payout prior to this payout. No? So yung kanina ay yung sa flood assistance. Ito naman po ay ating regular financial, medical, burial, and education assistance payout kung saan si Rocco at si Congresswoman Bel ay dumalo rin nga po. So yan, tuloy-tuloy lang po ang mga pamamahagi natin ng assistance para sa inyo. At muli, no, ito ang kahalagahan na ang Mayor, ang Congresswoman, ang Vice Mayor, mga konsehal ay magkakasama at nagtutulungan sapagkat sanib puwersa po ang pondo ng pamahalang nasyonal at pamahalang lokal upang pakinabangan ng bawat pamilyang San Juanenyo. So yan po ang kahalagahan na meron tayong isang solid na grupo na nagtutulungan upang maglingkod po sa inyong lahat. At pwera po dyan, nagkaroon din tayo ng financial assistance payout for seniors. No? So ito naman po ang ating naging social pension payout for seniors. At muli, no, gaya po ng aking binanggit, ang social pension po, ang mga beneficiaries, ay sinasala po yan ng DSWD. Hindi po ang San Juan City Government ang nagdidesisyon kung kayo po yung mapapasali. Ang nagdidesisyon po dyan ay ang DSWD base po sa kanilang qualification. So again, yan po ay munting paalala lamang. At si Rocco po ay dumalo rin para sa akin sa gift giving ni Kagawad Noah Calaunan at ng Barangay West Crame Council sa pamumuno po ni Kapitan Lino Trinidad. So yan po, pumunta si Rocco on my behalf at ako ay nagpapasalamat sa McDonald's Philippines sa kanilang patuloy na pagsuporta po sa ating tanggapan. So ang McDonald's Philippines po ay parating sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga laruan para sa mga bata at tayo naman po ang namamahagi niyan tuwing merong ganitong mga okasyon para sa mga bata. So again, thank you very much, Rocco. Thank you very much, McDonald's Philippines. At thank you very much, Kagawad Noah Calaunan, Kapitan Lino Trinidad, and the Barangay West Crame Council. Maraming salamat sa pag-organisa nitong gift-giving nito. At napanood ko po ang Facebook Live nito. No? At napakarami po nating napasaya sa araw na ito.
At muli, si Rocco ay dumalo po para sa akin sa San Juan National High School Alumni Games. No? Ito po yung championship game ng ating alumni sports tournament. At ito po ay ginanap sa isa sa ating mga wooden covered basketball courts. At yan po, si Rocco ay dumalo para sa akin at naghandog din nga po ng cash prizes at suporta para po sa mga lumahok po rito. So again, thank you very very much, Rocco. At sa lahat po ng mga lumahok at nanalo, congratulations po sa inyo. At asahan niyo po ang aming suporta parati sa inyong mga sports tournament. So, malaking tulong din, of course, ang ating asawa na si Kerry Zamora through her Caring Kerry Foundation sapagkat sumuporta rin po sila sa tournament na ito. At tayo rin po ay nagbigay ng pagbati sa ating minamahal at nirespetong si Ka Eduardo V. Manalo ng Iglesia ni Cristo. Siya pong tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. At yan pong larawan na yan ay kinuha sa aking pagdalaw po kay Ka Eduardo about 3 years ago, if I remember correctly. Yan po ay sa kanyang tanggapan dito sa Central Office ng Iglesia ni Cristo sa Commonwealth Avenue po sa Quezon City. So isa pong karangalan ang makasama si Ka Eduardo sa kanyang tanggapan mismo. Napakabait po niya at talagang nirerespeto at minamahal ang napakarami. So again, it's an honor to have been able to visit you, Ka Eduardo. In fact, 2 beses ko na po nadalaw at nakasama si Ka Eduardo at siya po talaga ay isang napakabait at mapagmahal na pinuno ng Iglesia ni Cristo. So again, happy birthday po Ka Eduardo. May you be blessed with good health and many more years to come. Okay, so next, shout out segment 2. Sige, so sino ba ang mga sumusubaybay sa ating Facebook Live ngayon? Tingnan nga po natin. Nicolas Zamora, pa-shout out naman po. Nasaan ka, my dear son? Please come in. Lika, pasok ka rito, Nick, para makita ka naman sa aking Facebook Live kung nandito ka. Nandiyan ka ba, Nick? Yeah, Nick, dito ka. Come on. Join me here, please, Nicolas. Yan, pakitawag si Nick para makabati siya sa ating mga taga-subaybay. So, next, please. Casey Balenya, our beloved Mayor Francis Zamora, on behalf of her family, gusto ko po ulit ibabot ang pasasalamat mula sa aking buong pamilya sa pagtulong niyo sa amin nang nawala ang uncle ko. Nako po, condolence Casey, and yes, kahit naman ako ay nasa ibang bansa nun, ay nakipag-ugnayan tayo sa isa't isa, no, upang makapaghandog na po ng tulong. Salamat po, kahit wala kayo dito sa Pinas, ay mabilis niyo pong natugunan ang paghingi ng tulong namin. Salamat po ng marami, De La Cruz family. Superman ka talaga ng mga taga San Juan. Thank you also, Casey, sa tiwala at suporta. At alam niyo naman po, at ito naman po ay isang bagay na ating pinatunayan na mula noon, no, ay tayo po ay parating handang tumulong sa bawat pamilyang San Juanenyo. So, kung wala man ako sa ating lungsod o sa ating bansa, ay makipag-ugnayan po kayo sa ating Mayor's Office dito po sa San Juan City Hall o di kaya sa ating Public Assistance Center dito rin po sa San Juan City Hall at siguradong tutulungan po namin kayo. So again, condolence to the De La Cruz family at kung may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo. Okay, next shout out please. Marilyn Madawin, of course, Kagawad Lin ng Barangay Balong Bato. Mayor, parang wala kang kapaguran. Ingat po kayo palagi. Sa totoo lang, wala pa rin po akong tulog. Pero alam niyo naman si Mayor, talagang I push myself to the limit. So yan talaga ang ano ko eh. That's just how I am programmed. Kumbaga, this is how I was built. I push myself to the limit, both my mind, my body, my heart. So talagang hanggat kaya po ng aking katawan, ay push lang ng push. At sa tingin ko, isa ito sa mga dahilan kung bakit naging ganito rin po ang ating lungsod sapagkat I really do my very best all the time. I push myself to the limit. I always think of new things. I think of ways to help our people at hindi po natin iniinda ang anumang mga karamdaman o pagod o puyat. No? Push lang tayo ng push sapagkat
it is really my passion to serve our people. Hindi ko po ito itinuturing na trabaho sa totoo lang. This is a passion. At kapag passion mo ang isang bagay, araw-araw hanapin mo ito. Araw-araw gugustuhin mong gawin ito. At yan nga po ang aking ginagawa, ang makapaglingkod sa inyo po ng tapat at maayos ito po sa lungsod ng San Juan. So again, thank you very much, Kagawad Din. Next, please. Cacho de la Cruz, hi Super Mayor, pa-shoutout Makabagong San Juan Darters Organization. Yes, Cacho, i-message ka ng staff ko, pasensya na, hindi ako nakapunta dun sa Binyag sapagkat out of the country ako noon, pero magko-coordinate ang office ko sa iyo. Okay. Next, please. John Lalin Hidalgo, shoutout po Mayor Francis Zamora. Mayor, thank you po. Yung inilapit ko na operahan ay nakaschedule na po sa November 7. Sobrang salamat po. Ibang tao man po yun para sa akin pero malaking bagay na nailalapit ko. Ang tulad nila at inilapit ko, pinapakilala na may mayor kaming sobrang daling lapitan. Muli, salamat po. Mayor namin pogi at mahal na mahal. Ako may pogi pa talaga. Thank you, Jonalyn. At yes, no, alam nyo, huwag ko kayong mahiyang maglapit ng sino mang nangangailangan na San Juanenyo. So, all of you, no? In fact, all of you can become facilitators. Kumbaga, lahat kayo po ay pwede maging tulay patungo sa aking tanggapan. Kung meron kayo mga San Juanenyong nangangailangan ng tulong, no? Kung alam nyo kailangan po nila ng anumang klaseng tulong, kamag-anak nyo man, kapitbahay nyo man, no? Kung hindi pa nila nasusubukang lumapit dito, tulungan po ninyo kung ano man ang prosesong dapat gawin. Samahan nyo po sa aking tanggapan. Bukas po ang aming tanggapan po para sa inyo. At muli, no, ito ang kahalagahan na ang mayor, ang congresswoman, ang vice mayor, mga konsel ay magkakasama at nagtutulungan sapagkat sanib-puwersa po ang pondo ng pamahalang nasyonal at pamahalang lokal. At dagdag pa dyan, no, nakakalapit tayo sa ating national government agencies, of course, including our eGov PH Servicio Hub, ang ating one-stop shop for government services. Dito po sa ating Makabagong San Juan National Government Center, kung saan meron din pong Presidential Action Center, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So talagang pinagpala po ang San Juan dahil ang ating national government agencies po ay matatagpuan dito sa ating one-stop shop. At ito po ay first in the Philippines. Una po sa buong Pilipinas ang ganitong klaseng one-stop shop ng National Government Services. At muli, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat dito po sa San Juan, binuksan ito. Okay, so next please, may shoutouts pa ba? Okay, Luz Gatula, welcome back Mayor. Na-miss ka namin dito sa Upaw. Alam namin sa pagbisita mo sa Dubai, may dala kang bagong kaalaman tungkol sa mga bagong technology na makakatulong sa ating lungsod. Yes, in fact, very soon, no, I will announce, ito po, alam ko marami excited na po rito. Very soon ay i-activate na po natin ating mga free Wi-Fi sites sa ating public areas. No? So I will make an announcement kung saan po ang mga public areas ito, ngunit mag-activate na po ang ating free public Wi-Fi. Ako, yan. Alam ko maraming matutuwa po dyan. So by December ay formal na po natin itong ilulunsad upang mapakinabangan ng ating mga minamahal na San Juanenyo. Okay, so next please. Kat Reyes, Mayor Francis Zamora, habang tumatagal po, lalo po kayong gumagawa po, habang tumatagal o habang tumatanda, I'm turning 48 years old already on December 5. Grabe. Alam nyo, nagugulat po ako na sapagkat, alam nyo, nagsimula po ako maglingkod sa San Juan 2004. Although, ito po nga ay isang appointed position. No? So tayo po ina-appoint ni dating Congressman Ronnie Zamora bilang tagapamahala ng kanyang Congressional District Office taong 2004. So I was only 26 years old during that time. Ako po ay magpo-48 years old na. That means almost 22 years na po tayo magkakasama. At matagal na panahon na yun. No? At siguro sa haba ng panahon yan ay nakita naman po ang pagkatao ni Mayor Francis Zamora, kung anong klaseng
tao po ang inyong lingkod at naglingkod bilang konsyal, vice mayor at mayor ng mahabang panahon. Kung kaya't ito naman po ang bagay na pinapamahagi ko sa aking mga anak na sina Amanda, si Rocco, si Nicolas, si Noah. Kaya I always share to them yung experience ko, kung paano po tayo umabot dito sa ating pagiging mayor ngayon, ano yung pinagdaanan natin, at pinakamahalaga, kung paano mag-alaga ng ating mga mamamayan. Yan po ang pinakamahalaga, no? Yung ating pakikitungo sa ating mga mamamayan, kung paano natin sila pakinggan, paglaanan ng oras at atensyon, kung paano natin sila mahalin. Sana ang pagmamahal na yan ay patuloy niyo pong nararamdaman. Mula noon hanggat ngayon, ito po ang inyong Mayor Francis Zamora, kailanman hindi nagbago. Tama po ba? Kung ano pong aking ugali at pakikitungo at sipag na ipinaramdam sa inyo. At syempre, pagmamahal. No? Mula noon hanggang ngayon ay ganun pa rin po. Very consistent po tayo. Hindi po tayo nagbabago. Bagkus, patuloy na gumagawa ng paraan upang patuloy din umangat ang antas ng buhay ng bawat pamilyang San Juanenyo. Okay, so next please. Nicolas, saan ka na? Pasok ka na dito. Come on, Nick. Para makabati ka sa ating mga taga-subaybay. Grace Refe, good morning, Mayor Francis Zamora. Lapit na po birthday mo, pero parang di nadadagdagan ng age. Looking young pa din. Yung tipong mapapasana all na lang ang iba. Ang gwapo naman kasi this man. This man talaga. Thank you po. Again, kay Rocco Zamora, ang aking bunso. Si Sia ang nanalo, best in Halloween costume ng trick or treat. Oy, congratulations, Sia. Super happy niya. Yung prize niya, binili na ng souvenir. Thanks again. Ako, congratulations, Sia. At yes, alam niyo naman si Rocco, gaya ng aking mga anak na iba, no? Si Amanda, si Nicolas, si Noah, gaya ng aking may bahay na si Kerry. Alam niyo po, kami lahat ay patuloy na tutulong, magmamahal at susuporta sa inyo lahat. No? We are one family, of course, with Congresswoman Bel Zamora, with Congressman Noni Zamora, along with my mother, Rose Zamora. Kami po isang pamilya na patuloy na magmamahal at susuporta sa bawat pamilyang San Juanenyo sapagkat ito po ay talagang passion po namin. Ito po ay bagay na handa namin gawin hanggat kami po ay nabubuhay. At yun naman po ay seryosong bagay. No? Sapagkat ako po, dito po ako pinanganak, December 5, 1977, Cardinal Santos Medical Center. So all my life, dito po ako sa San Juan. At kaya nga po, nung ako ay nabigyan ng pagkakataon maging mayor ng ating lungsod, sabi ko sa sarili ko, I will do my very best sa 9 years na ibibigay niyo po sa akin sapagkat ito po ay panahon na alam kong lipas din po. No? Hindi naman po tayo forever na mananatiling mayor ng San Juan. Kung kaya't gusto ko po yung aking panahon na makapaglingkod sa inyo ay talagang magawa ko po ang lahat na aking makakaya upang pagkatapos po ng ating 9 na taon ay masasabi kong nagawa ko na po ang lahat ng dapat kong gawin. So again, thank you very much for watching our Facebook Live. Paalala lang po, ang ating mga social media accounts, so please follow. Up next, Jonalyn Hidalgo. Nicolas, labas ka na. Miss ko na tong batang ito. Sobrang bait naman talaga, parang yung daddy mayor. O Nick, nahanap ka na. Nick, ka na. Bago ako mag-end ng FB Live para makakaway-kaway ka. Kiara Lozada, pa-shoutout mayor. Sobrang galing mo mag-TikTok. Sana noon, sana soon maka-TikTok kita. Sure, madi tayo gumawa ng San Juanenyo TikTok Challenge. No? Ano sa tingin nyo? Isip ako ng paraan, gawa tayo ng TikTok. So, on the spot, TikTok lang tayo parati kapag magkasalubong tayo sa ating mga pag-ikot sa ating barangay. Isip tayo ng, di ba? Ano lang, kumbaga, bigla ang TikTok lang, di ba? Tapos, i-upload natin siya. Tapos, eventually, pili tayo ng best TikTok post, di ba? So, nakita mo ba yung sayaw ko sa Museum of the Future? Nako, kinabog natin silang lahat, di ba? Gulat sila, merong confident na mayor doon na sumayaw, di ba? Sheila Facundo, Lods, napanood ko yung video mo sa Dubai na nagsasayaw ka, galing ka, cute, Yorme. Haha, galing sumabay sa camera ng Dubai. Yes, actually, high-tech nga yung kanilang camera. No? Hindi ko alam na
ang ending pala nun ay yung video na yon. No? So, akala ko ano lang siya, parang simple video clip yung pala. May on-the-spot souvenir video kaagad. Okay? So, muli, please follow my social media accounts and platforms. Meron tayong Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube. So, ito po ang ating 5 social media platforms na pwede niyo pong sundan. At dito po tayo naglalabas ng ating mga announcements, ating mga reminders, at mga reports. Ganon din, no? Ang ating Facebook po ay paraan upang ipaabot nyo sa amin ang inyong mga pangangailangan, mga hinaing, mga problema, mga bagay na gusto nyo pong ilapit, ay banggitin nyo lang po at meron naman po tayong team na nagtatrack po nito. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Facebook Live. Ito po ang nilingkod Mayor Francis Zamora, na patuloy pong naglilingkod ng tapat at maayos sa bawat pamilyang San Juanenyo. Muli, maraming salamat. Pakita-kita po tayo sa susunod nating Facebook Live next Monday. Mabuhay po ang bawat isa.